Sa mapagpalang araw ulit mga kalakwatsero, panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. So ang iba-vlog ko po ngayon ay tungkol doon sa mga nauna naming na-hatch dito, yung first batch namin dito. Meron kasi akong nakuha dito ng area na to, meron kami nakuha. Ayan, meron pa isa oh. Malaki. Na Ops, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mo kalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell at piliin na rin yung all para kapag meron po tayo mga bagong video na katulad po nito. Backyard farming, yan. Tawag dito, growing crayfish. Okay, so agad-agad po kayong manonotify. Yan. Sa ngayon po, ito po yung ginagawa natin and then backyard farming. So, yun na nga, ang ating pag-uusapan ngayon, gusto ko lang po ibalita doon sa mga nakakuha sa atin ng first batch na na-hatch po ng amin pong crayfish. Ito na po siya. Ito ganito na kalaki. Yung 4 inches natin, kaya yung mga naunang nakakuha, may itlog na po talaga siya, kakunti nga lang. Yan. Tapos nung nakaraang ibalik ko na to dito sa ating, lagay ko na to dito sa ating paitlogan. Dito yung ating paitlogan. Ayan. Yung nakaraang araw lang, may bumili rin dito ng apat na trio. Habang nangunguha kami doon, meron din kami nakita na ganun lang kaliliit, mas maliit pa nga. Na mas maliit pa, mga ganun lang siguro, mga 3, wala pang 4 inches. Yun, nasa 4 inches na yung isa na yan. Ay, meron na rin itlog at nailagay na rin namin dito sa aming paitlogang room. So, yun po, maiksing video lang nito. Talagang, confirm yung kapag ka nakaabot na ng mga 5 months ang ating crayfish, okay, doon sa mga nag-aalaga, or first time na mag-alaga, 5 months po ang ating crayfish, pwede na po siyang mangitlog. Yun yung nakita po natin dito. Kasi itong na to dito, itong nandito sa area na to, ito po kasi ay talaga to, mga maliliit. Mula doon sa 1 inch, inilalagay na po namin dito yan. 1 inch. Kaya yun, mayroong maliliit nga doon. Ayan, may mga maliliit yan. So, 1 inch hanggang sa hinuhuli namin yung malalaki. Kaya lang may mga malalaki pa po dyan. May mga naiwan na malalaki dyan na hindi, na hindi pa po nakukuha. At isa ngayon sa nakuha, yung meron ng itlog. Okay, at meron pa dito medyo malaki. Yun, yan, dyan sa ilalim na yan, mayroon pa rin diyang malaki. Mahirap kasi mahuli kasi wala silang taguan na malalaki. At dyan lang sila nakatago, yung malalaki na dyan na dito sa kahoy dito. Yan. So, kaya ang ating pong, yung pong mga nakabili sa atin, na nakakuha sa atin ng mga breeder. Kaya, kumusta po mga breeder ninyo? Na ba? Nangitlog na ba? Kasi yung naiwan po dito na first batch natin, mga kasabayan yang nasa sa inyo ngayon ay may mga nangitlog na. Dalawa na po ang nangitlog sa amin na gano'n kalalaki. Kaya yun lang mga kalakwatsero, balitaan nyo kami kung anong nangyari dyan sa mga sa mga nakakuha po sa amin. Kung nangitlog na ba. Yan. Ito naman yung isa nating inihiwalay dito mga kalakwatsero. Yan, na po yan? Krillings na po ang loob niyan. Bali, pinapamatured ko lang, tinanggal ko dito sa aming tawag dito, yung mga room na may mga itlog para maihiwalay na natin, para mamonitor po talaga. Kasi kung nandiyan pa rin sila, nandiyan pa din siya, ay hindi po natin mamumonitor lahat. Kaya, ayan dami laki, tsaka laki nito mga kalakwatsero, laki dyan nasa 6 inches. Sukatin natin. Kailan ba pumalag? Nasa 6 inches na to mga kalakwatsero. 5. Yun 5.5. 5.5. Tingnan ko nga kung pwede na ba siya ipagpag. Para ipagpag na natin. Yeah, subukan na natin ipagpag mga kalakwatsero. Silipin ko lang kung pwede na nga, kung matured na. Okay. Daan eh.
Ang dami nito mga kalakwatsero. Oh. Pagpag na natin. Para ano na, matapos na to. Dami. Oh. Yan mga kalakwatsero, may natira pa na kaunti. Ayokong, ayan oh. Bali ganito na kasi yung naging practice ko dito. Oh. Yan. Kasi pagka immature na yan, kapag pinilit natin na mapapagpag, sayang lang, baka mamatay sila. Katulad dito may ayan oh. Ito po yung nangyari dito, na pinwersa, or pagka napuwersa, yan oh. Yung mga na yan, yan. Pero mabubuhay yan dyan. Yan oh. So, mabubuhay yan. Kasi ang ginagawa ko, nilalagyan ko pa rin ng oxygen to, hindi ko pa ito dinidiretso doon sa nursery natin. Yan, hayaan lang muna natin dyan, no, na ulit sila, incubate natin sila, para wala talagang masayang. Tapos saka ko yan, inilalagay sa nursery pagka talagang makita ko ng mga masisigla na sila. So, ganyan lang po ang nagiging practice ko ngayon. Yung mga natitira na ayaw talaga mapagpag, hindi na kailangan pang pwersahin kasi sayang lang din, mamamatay lang din yun. Ngayon, ang ginagawa ko ganito. So, ang dami nito. Siguro mga 300 to 400 pieces to. Yun. Dami yan, no? 300 to 400 pieces. May natira pa doon, siguro nasa 50 piraso pa yon. Kaya ito, dadaling ko na ito doon sa ating nursery kasi meron pang doon, meron pa akong isang aerator doon, dito ko lang ilalagay. Okay, tara. So ito naman yung aming nursery. Okay? Ang mga nakalagay diyan, mga krillings lahat. May huling ang huling nailagay ko dito nung isang araw, no, pangatlong araw mula ngayon ay siguro mga 100 pieces din ang naidagdag natin dito. Bukod doon sa medyo may mga half inch, mga ganun lang kalilit. Pagka nag 1 inch na yan, ililipat ko ulit doon sa ating kabila. So, bali, ang ginagawa ko, kasi may aerator na rito, ayan, lalagyan lang natin ito ng panibagong aerator. So, pababayaan ko siya dyan ng mga ilang araw ulit hanggang sa makita ko na matured na po sila. Yan, yung mga mabibilis ng lumangoy. Makita mo talaga, no? Nag-iiba na yung kulay nila, no? Nagda-dark na sila. Saka ko lang po yan inilalagay dito. So, parang acclimation na rin. Nakababad lang po siya dyan hanggang sa masanay po sila sa temperature ng tubig na ito. Kadalasan, mga inaabot pa ng dito ng 1 linggo. Kumbaga, pinupwersan lang natin ipagpag, no? Para naman yung breeder natin, mag-breed ulit sila. No, hindi na natin paabutin pa yung 2 months. No po. Pero kapag ganun nga, ang setup ko, kapag ganun may natitira pa, kahit mga 10 piraso or 20 piraso, ay ibinabalik ulit siya para mag-mature naman. Hintayin ko ulit mga ilang araw, mga 3 araw ulit yon bago ko siya ipapagpag. So, ganun din to, habang nagmamature sila dito, nawala na po yung breeder, wala na yung kanilang nanay. And then, pagkatapos niyan, at dito, hindi ko muna sila nilalagyan ng pagkain, ganyan lang muna sila. No, mga susunod na araw, bukas, saka ko yan nilalagyan ng kunting-kunting pagkain. Sa ngayon, hindi muna. Kasi dito, ang ginagawa namin dito, pagka ganitong maliliit pa lang, bali, ang inilalagay ko dito ay yung paisa-isang gayat na super worm. Ang akin po pinapakain dito. Paisa-isang gayat lang pagka ganyang kaliliit pa. Bagong-bago sila na hatch. Okay, so yun lang mga kalakwatsero. Okay na po yan. Maghintay na lang ulit tayo, no, sa ating mga susunod na adventure para po dun sa ating crayfish. So yun lang. God bless po. Bye-bye.